Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi naman sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan at sa ating mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng mundong ito at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Shout out po sa inyong lahat at I hope you are doing good at mabuti naman kayo. Ngayon, ito po ang ating magiging topic for tonight. Gusto nyo malaman kung magkano gusto ni BBM na confidential funds? Gusto nyo rin malaman kung magkano ibibigay kay BP Sara na confidential funds? Bago ha? Sige. Mag-ano tayo? Maglaro tayong konti. Bago ko sabihin, pakilagay muna sa comment section kung sa tingin ninyo magkano kay BBM ang confidential funds at magkano kay BP Sara ang confidential funds. Sige na, sige. Ilagay nyo na. Oo. Ano lang, katuwaan lang. Sige nga, sa tingin ninyo, paano pagkakakilala nyo kay BP Sara at kay BBM? Magkano ha? Sige, ilagay nyo. Ang pangalawang topic natin, ako si BBM. Naisahan ni BP Sara. Syempre, matalino to si BP Sara. Alam mo naman yan si BBM. Sabi nga ni PRRD, weak yan eh. So, naisahan. Bakit? Mamaya pag-uusapan natin. At pangatlo, BBM, inamin. Inamin na nga ba na addict siya? Siya ay lulong sa droga? Inamin na? Pag-uusapan natin yan. So, hindi na po natin pagtatagalin ha. Dediretso na po tayo agad sa topic. Pero bago tayo magsimula, huwag nyo pong kakalimutan. I-like tong video na ito. Tulong-tulong po tayo. And sana, huwag nyo rin kakalimutan. Doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo dito kay Coach Oli News PH. Ayan, simulan na po natin agad dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito. Tingnan natin ha. Ito po ay nakuha ko po sa Facebook po ni Jimmy Bondok. At ako'y sa tingin ko hindi naman sinungaling to si Jimmy Bondok. Sa katunayan matinupong tao ito. No? So ito po pag-uusapan natin ha. Yan. Saglit lang po. Saglit. Ito tingnan po ninyo, proposed confidential and intelligence funds based on the 2025 national budget. So ang ibig sabihin, ito po yung gusto nila maging confidential funds. Tanong, Marcos, tanong lang. Fake news ba ito o totoo? Nagtatanong lang tayo ha. Paliwanag natin. Ang total ng confidential funds ay 10.2 billion. Ang usapan po dito hindi million. Billion. Please repeat after me. Billion. Office of the President, 4.5 billion. Confidential funds. Natanong nyo ba saan niya dinadala? Sa bulsa niya? O napunta sa trabaho? 4.5 ha? DND, 1.8 billion. Billion, not million. Grabe, hindi pa ako nakakita ng ganyang karaming pera. National Intelligence or NICA, 991 million. Ito, almost 1 billion na. DILG, ito yung departmento ni Abalos, 906 million. Konti na lang. Billion na rin. Ito naman, DOJ, departmento ni Boeing, 579.4 million. Naku, mai-increasean siguro to kasi maintindihan ngayon ng DOJ. Tingnan natin, PIDEA, kalahati billion. So, in short, 500 million. Department of Transportation, 405 million. NSC, National Security Council, 250 million. DSWD, 18 million.
Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, 60 million. AMLAC, pati AMLAC, no? 7.5 million. GAB, 4 million. Office of the President, zero. Nada. Office of the Vice President. Ha? Ay. Oh. Nakita nyo? Ganyan po katindi. Oh. Ngayon, tanong. Iimbestigahan ba to ng Kamara? Bakit hindi nyo matanong ang presidente patungkol sa national budget o sa confidential funds kung hindi kayo bias? Bakit ang laki nung kay sa Office of the President, 4.5 billion. Anong intelligence yan? Mapupunta. Pulburon ba yan o intelligence? Nagtatanong lang tayo. Confidential and intelligence funds. Saan mapupunta yan? Siyempre, confidential. Di natin malalaman. Intelligence. May intelligence ba si Marcos? Parang sablay-sablay. Sinabi nga niya walang baril doon sa loob ng KOJC eh. May intelligence ba yun? May intel ba yan? Pero ang laki-laki 4.5. Oh, tapos Office of the Vice President, zero. PIDEA nga, 500 billion eh. Ano kay BP Sara, 150 million lang ginagawa nyo pang issue. Di ba? Kung hindi kayo mga ipokrito, ni wala man lang nagtumayo sa inyo at nanindigan at tinanong si Marcos until now. Hindi ko po sinasabing magnanakaw si Marcos. Baka yung taong bayan yon. Pero saan napunta? Ang laki niya na 4.5 billion. Almost half the budget ng buong Pilipinas. Sa Office of the President lang yan. Ganyan po katindi. 4.5 billion tapos yung 150 million ni BP Sara sinisilip ninyo. Kung hindi ba naman kayo nuknukan ng mga ipokrito? Oh. Marcos, totoo ba tong post na ito? Ito tayo nagtatanong lang, ha? Pero kung ito'y totoo, Marcos, ang lakas mo sa kamera, ba't hindi ka maimbestigahan? Sa bagay, pinsan mo si si Tamba. Oh, kaya mo nilagay yan dyan eh. Di ba? Mga ipokrito rin yung mga nasa kamera na yan eh. Si BP Sara iniimbestigahan. Kayo talaga oh. Oh, ito, tingnan po natin to. Next topic. Oh, ito, bigyan natin ng komentaryo ha. Naisahan ni BP Sara si BBM. Vice President Sara Duterte sa NBI sa Biyernes para sa investigasyon kaugnay sa umunoy grave threat at paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil sa mga pahayag niya laban sa Pangulo, sa First Lady at sa House Speaker. Pero git ng Vice Presidente, taken out of context ang mga binitawan niyang pahayag. Sinagot din niya ang tungkol sa paglilipat ng pondo ng kanyang mga Special Disbursing Officer sa mga security officer na naungkat sa pagdinig ng Kamara kahapon. Saksi, si Joseph Moro. Ito. Mamayang konti ha. Pag-usapan natin ha. BBM, inaming gumagamit. Gumagamit ng pinagbabawal na gamot. O mamaya pag-usapan natin yan ha. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Alam mo, may nagkomentaryo dito na mga tanso. Mga tanso ang komentaryo nila. Parang mali ata raw si BP Sara. Sabi niya, pag namatay daw siya, patayin si Marcos, si Tamba at saka si Lisa. Patayin na siya eh. 'Di ba? Kung ikaw naman daw ang papatay, bakit mo pa raw susundin si BP Sara patay na? 'Di ba? Yun yung sabi nung isang tanso na hindi ko alam kung vlogger yun o sinto-sinto. Basta hindi ko maintindihan kung ano na yun. Basta wag na natin intindihin kung sino yun. Basta yan ang kanyang patay na bakit mo pa susundin? 'Di ba? At saka
Kung patay na si BP Sara, eh sino magbabayad doon sa papatay? Doon sa papatay kay Marcos, kay Tamba at saka kay Lisa. Alam mo yung ganong komentaryo, alam nyo kung bakit nila nasasabi yon? Kasi po, sila po ay nasanay sa traidor. Traidor yung bossing nila, kaya para sa kanila, isahan. Ang buhay sa mundo ay parang isahan. Oh, kailangan maisahan mo yan, kailangan maisahan mo to. Eh, patay ka na eh, di wala na akong pakialam sa'yo. Ganon. Yung kasi yung mundo nila. Yun yung ginagalawan nila eh. Traidor. Pero kasi, alam mo, sa mga Duterte, word of honor yan. Pag nagbitaw ka, you make sure gagawin mo. Ganyan ang mga Duterte. Pag nagbitaw sila, mangyayari. Pag sinabi nila, susugpuin natin ang adik, susugpuin. Hindi ibig sabihin na nag-fail sila dahil hindi naman naubos ang adik. Pero significantly, sa lahat ng naging presidente, Duterte lang ang nakasolve ng drug addiction sa Pilipinas. Ganun ang totoo. Diba? Pinakamababa ang corruption, panahon ni Duterte. Ibig sabihin, hindi mo kailangan sisingilin ka basta't nangako ka, tuparin mo. Eh hindi katulad ng boss nila. Tinulungan maging presidente, trinaydor si BP Sara. Tinulungan ni Pastor at ng SMNI, trinaydor si Pastor. Traidor kasi sila eh. Kaya itong kanilang kulto, ang pag-iisip din, isip traidor. And then he said yes. Kasunod ng pahayag nito noong madaling araw ng Sabado, pinaharap ng National Bureau of Investigation. Eto na, pinahaharap na. Si BP Sara sa Biyernes. Biyernes na po, eto na. O, may sabpina na si BP Sara at huhulihin si Sara. Pwedeng walang warrant of arrest. Ito po ang kanilang sikreto. Si Vice President Sara Duterte sa Biyernes. Base sa sabpina ng NBI, pinagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte para sa posibleng reklamo ng grave threats at paglabag sa anti-terror law, batas na pinirmahan ng kanyang mismong amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2020 lamang. Kung may schedule ng pagdinig sa Kamara ang bise, pwede raw siyang magpadala ng kinatawan para i-reset ang kanyang pagharap sa NBI. Kailangan niyo pa siya? Sana po, mas maganda kung mismong yung Vice President ang pupunta. This will be a fair investigation, impartial. Nako, sabi niya, this will be fair investigation and impartial. Eh may mga nagsasalita na mga taga-NBI eh. Na ano? Na yung ginawa ni BP Sara ay threat. Death threat. Paano naging impartial? Eh may desisyon na yung mga kasamahan nyo. Lumalabas na sa media. Oh, na threat nga yung ginawa ni BP Sara. Paano impartial doon? Naglolokohan ba tayo, sir? Pambira. Kayo ba naniniwala kayo sa magiging impartial yung investigasyon na yan? Eh, yan din ang sinabi ng Kamara, impartial sila eh. Para sila sa katotohanan. Di nga. Impartial. Mabigat Naku. ang kaso ng paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil ang mga masasaklaw ng ilang partikular na Tignan mo. Eto ngayon ang ipapasok nila, Anti-Terrorism Act. provision ng batas pwedeng hulihin ng law enforcement agent o military personnel nang walang warrant of arrest at idetinin ng hanggang 14 na araw bago iharap sa korte. Pwede pa itong i-extend ng hanggang 10 araw kung kinakailangan. Kung hindi raw Yan ang delikado. Eto na tayo. Ito na yung posibleng pumasok ang batas militar o batas police law, no? Parang batas police na tayo kasi ang isasampa rito kay BP Sara ay posibleng terrorism. Isipin mo, ang daming terorista sa bundok, hindi nila pinagpapapansin. Yung iba nga daw nakapasok sa kamera, di umano. Oh, terorista, makakaliwa, hindi nila pinapansin. Tapos ito, ganyan ang ginawa nila kay Taebes di ba? Terrorism. Bakit? Kasi pwede kang hulihin ng walang warrant. Yan ang plano nila kay BP Sara, pwedeng hulihin. Pwede nilang pagtagalin.
Ibababad na yan dyan. Kita mo yung ginawa kay Atty. Lopez, contempt lang yun. Wala ngang warrant yung ginawan lang nila ng paraan yun. Tapos in-extend. Posibleng ganyan ang gagawin kay BP Sara. Oh, terrorism. Ganyan ang ginagawa nila sa mga kaaway ng gobyerno eh. Ano? Ganyan ang ginawa nila kay Pastor. Ganyan ang ginawa nila kay Atty. Roque. Yung ano, kila Sara, kila Tebes, terrorism. Oh, kila Atty. Roque, kila Pastor. Ano naman, ano yung batas na yon? Yung human trafficking naman. 'Di ba? Bakit? Walang bail. Yari ka talaga doon. Ganun ang mga pinipili nila. Hindi sila naghahanap ng katotohanan. Para sa kanila, may inusgahan ka na, bahala ng korte, but for the meantime, nakakulong ka para manahimik ka. Ganun ang style. Tahimik kayo, basta kami, para kami, haya-hayang buhay. Pagdating ng 2028, Prime Minister si Tamba. Si BP Sara nagsabi niya, hindi ako ha. Eh, yung convicted niya, nag-iimbestiga pa. Ano ang sinabi ni ano? Sino tong sa party list ng Duterte party list? Eh, nasa loob nga ng kamera eh, mga makakaliwa. O, yan ang terorista. Hindi umano. Diba? O, eh bakit ganyan? Si BP Sara ang iaanuhin. Sisipot si Duterte sa pagdinig ayon sa NBI, itutuloy pa rin ang paghahain ng reklamo sa Department of Justice. We will proceed at kung ano man yung ebidensya na nasa kamay namin, di yun lang. Tumanggi muna magsalita ang busy dahil hindi pa niya natatanggap ang subpoena. Pero kaugnay sa mga binitawan niyang pahayag noong Sabado, taken out of context daw ang kanyang sinabi. There is absolutely no flesh on the bone. Nako, BP Sara, huwag kang magsasalita ng flesh on the bone. Kasi yung iba nagbobo-bobo. Ako hindi ako naniniwala na bobo yung mga yan. Nagbobo-bobohan para yung sinasabi ni BP Sara na ma-take it out of context. O yung flesh and the bone. Oh, eh nako, binanggit-banggit mo yun. Baka sabi, ay papatayin nga, papatayin. Flesh and bone na yung binabanggit. Ganyan sila. Nagbobo-bobohan. Bobo nga ba? Dahil kinain ng droga utak, ay nagtatanong lang, okay magagalit ha. Pero hindi ako naniniwala na bobo yung mga yan. Lahat lang talaga gagamitin nila para siraan ang mga Duterte. Kita mo nga, ito nga, sasabihin niya. Wala naman siyang binanggit na assassination, binabanggit nila. Sinasama sa narrative para magkaroon ng kwento. Ay, si BP Sara terorista. Ay, si BP Sara ipapa-assassin si Marcos. May ganon? Wala namang ganon eh. OA lang yung speech ni Marcos. And despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. Ayun na nga eh, di ba? Sabi nila magiging patas eh. Hinusgahan na nga na death threat yung sinasabi ni BP Sara. Ito, NBI, we. Mangyayari lang naman daw ito kapag pinatay siya. Tossing the word assassin. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala, OA lang sila. OA lang yang Marcos. Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila Para maiba kwento. Tandaan natin, ang sinungaling ay kamag-anak ng fill in the blanks. sa narrative nila, murder plot. Mhm. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? Hindi kasuhan nila. Is revenge from the grave a crime? O, di ba? Di kasuhan nila yung patay. Kasi, pag napatay si BP Sara, papatayin yung tatlo. Yung tatlong itlog, papatayin. Kung papatayin si BP Sara, yan po sinasabi nila threat. Meron ako napanood sa kabilang channel, yung channel na ang mga host ay sobrang sarcastic. Ang sabi nung isang bugok, parang ano yan eh, it's either you are pregnant or you are not pregnant. Hindi ka pwedeng half pregnant at hindi ka pwedeng half pregnant. Dapat pregnant or hindi ka pregnant. Ganun lang. Sabi nung isang komentaryong laging sarcastic, yung nakaganon yung mukha. Basta, bahala na. Yun eh, titignan nyo na lang. Sabi ko, mali yun. Mali yung analogy niya. Kasi yung kay BP Sara, papatayin lang naman
kung namatay siya. Ibig sabihin kasi, may threat. Ang unang threat ay nasa buhay ni BP Sara. Yan ang hindi ko maintindihan. Bakit hindi nila maintindihan? Ang nagbibigay ng threat ay hindi si BP Sara, kung hindi si Marcos, si Tamba, at si Lisa. According to BP Sara. At naisahan sila dyan ni BP Sara. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit naisahan sila ni BP Sara? Binulgar niya eh. Hindi na siya pwedeng papatay nung 3 itlog. Hindi na. Tama yun. Pag may death threat kayo, ibulgar nyo. Para mangilag. Kasi pag namatay si BP Sara, wala nang ibang papatay sa kanya, according to her, kung hindi yung 3 bugok. Ayun, paano siya papatayin nung 3? Hindi na. Hindi na siya mapapatay. Yeah? So naisahan niya yan. Pero ang unang nagbigay ng threat ay yung 3. Hindi po si BP Sara, according to her. Kasi alam niya, papatayin siya eh. Ngayon nga, aalisan ng security, di ba? Ganun katindi, aalisan mo ng security, papatayin mo yan. Oh. Pag tiningnan po natin ang pagkakataon na yan, binabaliktad lang nila eh. Di ba? Alam mo, yung sinasabing it's either you're pregnant or you're not pregnant, yung sabi ng komentaryo, hindi pwedeng half pregnant. Alam mo, mali yung kasi yung gagawin kay BP Sara ay illegal in itself. Halimbawa, may papasok sa bahay ko. Sasabihin ko, pag may pumasok sa bahay ko, sasaktan mo. Halimbawa, ang mga anak ko, papatayin kita. Papatayin kita talaga. Bakit ka papasok sa bahay ko? Trespassing yan. Pangalawa, bakit mo sasaktan at gagalawin yung mga anak ko? Natural sa isang tatay, papatayin ka. Ngayon, sisisihin mo ba yung nagsalita ng ganon? Hindi. Unless, inaamin nung isa na talagang papasok ako dyan at gagalawin ko yung mga anak mo. So admission po yun. Diba? Kasi bakit? Mali yung pasok ka sa bahay. Ganun po yun. Hindi po yung threat. Kasi sabi nila, yung threat daw, basta sinabi mo, basta nanakot ka. That is a threat. Hindi po yan pananakot. Lagi nating titingnan yung konteksto. Ito, marami nagiging ang pastor na bulaan propeta rito eh. Yung pag inaalis mo yung konteksto, mamamali ka kahit sinabi pero inalis mo sa konteksto, mamamali. Bigyan kita halimbawa. Si Judas nagpakamatay. Pag inalis mo yun sa konteksto, babasahin mo yung Biblia, sasabihin mo, ay! Pag nagkamali pala ako, dapat magpakamatay ako. Tanga. Hindi ganoon. Yun ang problema pag inaalis mo ang isang bagay sa isang konteksto. Minamali nila. Inaalis nila sa konteksto yung sinabi ni BP Sara. 'Di ba? So para sa akin, admission 'yun. Inaamin nyo na papatayin nyo nga si Sara. Kasi natatakot kayo eh. Bakit threat 'yun? Bakit pananakot 'yun? Ako sabihin sa akin ni Sara, pag namatay ako, patayin nyo si Coach Oli. Ba't ako matatakot? Hindi ko naman papapatay yan. Diba? Kahit anong mangyari, hindi ko papapatay yan. Ibig sabihin, hindi ako guilty. So what? Mabuhay ka hanggat kailan mo gusto. Diba? Unless, plano ko talagang yariin si BP Sara. Ganun ang ginagawa nila. A crime. Hmm. They had to kill me first. So now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Tanong ni VP para sa Presidential Security Command, bakit walang aksyon? Sana yung mga banta sa kanyang buhay. Meron Yun yung sinasabi ko eh. Bakit yung banta sa buhay niya walang aksyon? Yung banta na kiniklaim ninyo na hindi naman totoo, taken out of context, yun ang ina-actionan ninyo. Doon pa lang eh.
diniscuss natin sa confidential funds, bias na kayo. Pati sa pag-aksyon patungkol sa threat, bias kayo. Paano pa kayo pagkakatiwalaan ng tao? Mga bias kayong Daw lahat. siyang listahan ng mga banta bagamat di niya ito idinitalye. Hindi ko na ini-expect yan, ma'am, sa PSC. And hindi ko rin tatanggapin, ma'am, at this point, kung magdadagdag sila ng mga tao dito. Kasi hindi na natin alam kung non-partisan ba yung Well, not necessarily idadagdag coming, nila. not necessarily coming from PSC, ma'am. No, I don't trust anyone right now. Sabi Siyempre, di ba? May threat, may death threat nga kay BP Sara, tapos papalitan nyo ng security, tapos sino ngayon ang may death threat? Si Marcos ba, si Sara? Papalitan ba yung security ni Marcos? Ikaw ba, papalitan na security mo, papayag ka na ang magpapalit ay yung sinasabi mong papatay sa'yo. May loko-loko ba ako? Ay, papatayin ako niyan. Sige, bibigyan kita security, ha? Ay, bantay sa lakay yan. Ano ka ba? Naglulukuhan ba tayo? ng Bisay gagawa na ng legal na hakbang ang kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez matapos ma-extend ng 5 araw ang contempt order laban sa kanya. Nasa Veterans Memorial Medical Center pa rin si Lopez, gayon din ang Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta na tumaas ang presyon sa pagdinig kagabi. Nanginginig po, ma'am. Bakit po kayo nanginginig? Kasi po, Isa pa ito. wala po talaga akong alam Kasi kung sino po talinuhan yun, tong si babae na to eh. Kukoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipipirma. Nag-base na lang po ako. Kasi binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, yun po yung trabaho nyo as a Special Disbursing Officer. Yes, ma'am. Yes po. Attorney, alam mo ibig sabihin ng confidential funds? Alam mo, pag binubulgar nyo confidential funds, ha? Nilalagay nyo sa danger ang mga taong... Kasi ginagamit yan eh. Posibleng yung ibang tao nandoon ginamit para makapunta doon at maging espiya doon sa mga nagdodroga, doon sa mga makakaliwa, doon sa mga NPA, mga terorista, makakaliwa, ma'am. Tapos papaamin nyo kung saan yung confidential funds. O diniyari nyo yung nasa loob. Loko-loko ata naman kayo. Kaya nga ko, kaya mo bang tanungin si Marcos? Na-discuss natin, magkano confidential funds ni Marcos? Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po kay Sir La Chica, ma'am. Si Vice President Duterte umano nag-utos kay Acosta na ibigay ang 125 million pesos sa isang Colonel Chica na hepe raw ng VP-SPG o Vice Presidential Security and Protection Group. Sa DepEd naman, ang disbursement officer noon na si Edward Fajarda, inaming ibinibigay niya ang confidential funds sa isa namang Colonel Dennis Nolasco. Bagay na di raw tama ayon sa ilang kongresista. Sa huli, it is a command responsibility. At talagang nakikita naman natin na lahat sila ay sumusunod lamang, no? Ito yung sinasabi ko sa iyo. Napaka-bias nila eh. Napaka-judgmental. Una, hindi naman sila dapat nanghuhusga. Nandiyan sila para gumawa ng batas. Tapos magbibigay sila ng komentaryo na ganyan. Di ano nangyari sa kanila? Nanghuhusga sila. Hindi nyo brad trabaho magdesisyon kung sino ang may kasalanan at kung sino ang tama. Pala desisyon kayo, ang trabaho nyo gumawa ng batas. Tapos sasabihin nyo hindi kayo bias. Sasabihin nyo para kayo sa Pilipino. Para kayo sa Pilipino, para sa sarili nyo, may sarili kayong agenda. O may kasunduan kayo. Nagtatanong lang. Sa utos ng ating Vice Presidente. So sa huli, kung may makitang mga paglabag sa batas, kung may makitang kailangang may managot, kailangan akuhin, no, ng ating Vice Presidente ang pananagutan dito sa pagkukulang. That could be malversation proper or worse, plunder. Kasi Hindi, sabihin nyo na, adik si Sara, mamamatay si Sara, si Sara pumatay kay Rizal, si Magellan pinatay ni Sara. Yan naman ang punto ninyo eh. Ako sa inyo, madaliin nyo na.
Kung gusto nyo ipa-contempt si Sara, huwag kayong matakot. Kung gusto nyo pa-impeach si Sara, gawin nyo na, huwag nyo na pagpatagalin. Kung gusto nyo ikulong si Sara, ipakulong nyo na. Kasi kahit naman anong awat, kahit anong paliwanag sa inyo, hindi, yung utak ninyo, fix na. May desisyon na kayo Kaya nga sabi ko, drama-drama na lang yung investigasyon na yan. Kahit anong sabihin ni BP Sara, hindi kayo maniniwala. What the heck is that investigation for? Sasabihin nyo naman, in aid of legislation. Ba't kayo nagdi-decide kung tama si Sara o mali? Di ba? Di sana sabihin nyo, hindi. Hindi na kami para humusga kung sinong tama o mali. Gagawa kaming batas. Obvious sa bibig nyo mismo, lumalabas na bias kayo. So, ipakulong nyo na. Huwag nyo nang pagtagalin. Nag-aantay rin ng taong bayan Pasa po ito sa 50 million. Pag yung budget ay ginamit nyo po sa iba, Ang no titino matter how lawful it is, Ang lilinis that nyo. is technical malversation. Pinayagang makauwi ang 4 na OVP staff na dumalo sa hearing kahapon. Sabi ng mga kongresista, umaasa sila Sabi ng mga matitinong kongresista, yan. Antitino niyan. Antitino. Ang lilinis niyan. Lalo rin sa susunod na hearing sa Biyernes, ang mga na-ospital na sina Lopez at Acosta, gayon din si Vice President Duterte. Sa panayam sa bise kanina, tinanggi ni VP Sara na binabantayan niya ang mga tauhan niya sa ospital para hindi makapagsalita ang mga ito. Laban sa kanya, tinanong din siya tungkol sa paglilipat ng pondo ng mga SDO sa mga Binabaliktad pa si BP Sara. Binabantayan niya raw sa ospital yung mga tao niya para hindi makapagsalita. Halos nagmamakaawa na nga at halos lumuhod na si Atty. Lopez na wag siyang iwanan ni BP Sara. Yung tao nga niyang nagre-request na dapat andyan si BP Sara para siya bantayin. Kaya etong mga ito, sinungaling talaga, hindi po si BP Sara. Yung mahilig magbaliktad. Ano sabi ni Marcos? Nililigaw lang daw ang Sino nanliligaw? Kayo nga. Ang hilig nilang baliktarin. Hindi nyo nakita halos magmakaawa na si Atty. Lopez para wag umalis si BP Sara. Tapos sasabihin nyo, binabantayan yung mga tao para wag magsalita. Nagbobobo. Itong ayaw ko sa mga ito. Hindi bobo yung mga yan Nagbobobobohan lang para magkaroon ng masamang propaganda against Sara. security officer. Alam niyo bakit 150 million lang yon? Kasi kinompute yun kung buwan-buwan ano ang gagawin at ano ang i-implement. Parang parehas pa tayo ng t-shirt, BP Sara. Sige, tuloy. Napakaliit na amount ang 150 million. So bakit kami magnanakaw ng 150 million? Ang nakawan sa gobyerno, billion. Ayan, nakita nyo? Namit yun sa trabaho. Para sa Bakit kami kukupit ng nanakaw na 150 million? Billion ang usapan dyan. Pinakita ko sa inyo kanina, di ba? Ilan ang hinihinging confidential funds ni Marcos? Magkano? Kay BP Sara, 0. Tapos kini-question nila itong 150 million. Alam mo, para sa atin, sa ating mga ordinaryong mamamayan, para sa akin na lang, malaki po ang 150 million. Pero sa kanila, para gagamitin na pondo sa buong Pilipinas, napakaliit po ng 150 million. Sa aking tingin, and I'm very, very positive on this, BP Sara is so humble that she will accept that amount, 150 million. Samantalang yung presidente, ang laki. Times 1,000 ang difference? Times 2,000, times 3,000 ang difference, Magkano? 45 billions kay Marcos sa kanya. 150 nagiging issue. Napaka-double standard ninyo. Napaka-humble nga ni kung ako, Vice President, bibigyan nyo ako 150 million para sa buong Pilipinas. Pakain ko sa inyo yan. Mag-aabono pa ako niyan Buong Pilipinas.
Yes, para sa akin, as personal, malaki yan. Pero gagamitin sa trabaho, wag na, hindi na ako magtatrabaho. Nagtatrabaho ko, abunado pa. Napakabait nga ni BP Sara eh. Kayo talaga oh. Tapos siya pa ini-issuean nyo. But anyway, ganun naman talaga eh. Alam mo, sa panahon ngayon, sa panahon ngayon, pag ikaw ay hindi binabanatan ng mga nagsanib puwersa na kulay, katulad ng pula at dilaw na hindi kayang talunin ang Duterte, sorry for the word, yung kinain na nila yung suka nila, magkaaway sila ngayon pero nagsasama, kinakain nila yung suka nila. Bakit? Because they are losers. Hindi nila kaya ang Duterte. Ngayon, pag hindi ka binanatan ng dalawang kulay na yan, ibig sabihin, bayad ka, baka nasa kabilang kampo ka. Or nandito ka sa kampo namin, pumunta ka ron. Bakit? Ikaw lang nakakaalam. Na yung sinasabi mo dating magnanakaw, na sinasabi mo dating adik, ngayong kakampi mo. Anong meron sa'yo? Yeah? Kaya, naiintindihan natin, babanatan talaga si BP Sara. Ngayon punta tayo sa susunod na topic. Ito, Marcos, inamin. Gumagamit, inamin na. Pag-usapan natin. Ito, pag-usapan natin ha. Si PRRD naman. Sa isang press con kagabi, hinamon ng dating Pangulo ang militar na protektahan ang konstitusyon sabay sa pagkwestiyon sa kanilang suporta sa Pangulo. Saksi si Salima Refran. Mabibigat ang tirada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Ito yung sinasabi. Walang makakakorek kay Marcos, walang makakakorek kay Martin kung hindi military lang. Nanawagan ba? Ako tanong ko sa inyo, nadinig nyo ba yung buong press con ni PRRD? Nanawagan ba siya? Sa katunayan, binabara pa nga siya eh. Sinasabi, nananawagan ba kayo? Hindi. Sinasabi lang niya, ang makakakorek dito sa ating bansa ay ang military. Wala nang makakakorek kay Marcos, wala nang makakakorek kay Tamba. Tanong, tama ba o mali yung statement ni PRRD na yon? Na walang makakakorek. Kayo mga nanonood, kaya nyo korek si Marcos? Kayo mga nanonood, kaya nyo korek si Martin? Yung husgado, kaya bang i-correct si Marcos at si Martin? Yung pulis, i-correct ba si Marcos at si Martin? Yung mga sekretary, i-correct ba si Marcos at saka si Martin? Di ba tama yung sinabi ni PRRD naman na makakakorek lang kay Marcos at si Martin? AFP, tama or tamang-tama? So what's wrong with that? Nanawagan ba siya? Hindi. Praning kayo. Bakit? Guilty kasi kayo. Sabay niya ng pagkwestiyon sa patuloy na suporta ng militar at pulisya sa Pangulo. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Yon ang matindi ron. Kayong military at pulis. Tanong yun eh. Tutuloy ba kayo sumuporta sa isang adik? Ako dinadagdagan ko lang. Kayo media. Tayong media. Kayo lang pala. Ako hindi ako sumusuporta sa adik. I really hate drugs. Kayo, patuloy ba kayong susuporta sa adik? Alam mo, kung magagalit si Marcos sa sinabi dito at gagawan niya ng issue to si PRRD at paiimbestigahan niya, it is as if inaamin ni Marcos na lulong siya sa droga. Bakit? Patuloy kang susuporta sa adik. So ibig sabihin, until now, gumagamit pa rin si Marcos. Hindi lang before, until now. Ibig sabihin, continuous gumagamit si Marcos. Kasi kung hindi siya gumagamit, ang sasabihin niya lang, sorry, hindi ako gumagamit. Pero nagalit siya, paiimbestigahan si PRRD, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni PRRD
na ang presidente ay adik, gumagamit. Di ba? Eh kung ako sabihin mo adik, bahala ka. Eh chinismis nga akong bakla. Oh, eh kahit saan tayo makarating, hindi ako bakla. Eh kahit i-chismis mo akong adik, kahit isang beses, hindi ako nakatikim ng droga, kahit rugby, di okay lang. Walang problema. Hindi totoo. Sabat ako, bakit ko sasabihin na paimbestigahan yan? Di ibig sabihin, inaamin mo na ang isang presidente natin, inaamin nyo ang presidente natin, adik. Diba? Ganun kasimple yun eh. Huli na naman. Alam mo, naiisahan talaga sila ng Duterte. Yung mga reaction nila, very defensive. Ganyan na nagiging style ng Duterte. Ha? Pinapalabas ng mga Duterte kung ano yung talagang nasa loob ng kanilang nang-aapi sa kanila. It is as if they are admitting. Inaamin ni Marcos na addict siya. Ano pa nga ba? Ba't siya magagalit? Kasi simple lang eh. Kaya nga ang taong bayan nagagalit. Alam mo kung bakit? Pwede namang i-deny ni Marcos, hindi ako addict. Pwede niya sabihin, dati siguro tumitira ako pero matagal na akong sober. 10 years na akong hindi gumagamit. Para patunayan, pupunta ako doon, magpa-drug test tayong lahat. Walang ganong statement kay Marcos. Kaya tapos magagalit ka kay PRRD. Paiimbestigahan si PRRD. E di in short, inaamin mong adik ka, wala eh. Nagagalit ka lang. Hindi mo ma-deny. Hindi ka magpa-drug test. Simple-simple no? Ba't ba iniiwasan mo drug test? Hindi ako nagbibintang, ha? Ako'y naniniwala na posibleng hindi ka gumagamit. Posible. Pero hindi naman importante yung paniwala ko sa iyo, Marcos. Ang importante magpa-drug test ka para maniwala ang taong bayan sa iyo. Alam ninyo kumanat. Pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro Siguro PSG sinasabi nyo or PSC, di ko alam, Philippine Security Command. Tanungin ninyo kung adik yan. military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Tanong. Hanggang kailan? Browner, tanong sa'yo. Hindi mo ba alam kung adik si Marcos or hindi? Hanggang kailan kayo Kayo magsuporta ng drug addict sa presidente. Ayon sa dating Pangulo, may mali sa pamumuno sa bansa at tanging militar lang daw ang makapagtutuwid. It is only the military who can correct it. Hindi na sila magkudita na magpunta yung tangki digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. Hamon pa niya sa mga ito, protektahan yung laro nila kung walang military, wala na yun. Masama ba yung sinabi ni PRRD na yun? Hindi. Ano bang laro ibig sabihin ni PRRD? Malamang pagnanakaw. Kasi diniscuss niya dyan pagnanakaw. Yung konteksto po pagnanakaw, drug addiction, at yung mga pang-aabuso sa kapangyarihan. Yung laro nilang yun, kung wala support ng military, hindi mangyayari. Masama ba yun? Wala nang nakawan? Wala nang pang-aabuso? Wala nang adik. Masama ba yun? ang konstitusyon. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? Ang mga pahayag ng dating Pangulo, inalmahan ng Malacanang. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, tinawag yang garapalang panawagan para maglunsad ng kudeta ang sandatahang lakas laban sa Pangulo. Meron ba sinabi? Ha? May panawagan ba si Duterte na ganyan, si PRRD na ganyan? Alam mo kayo, iniiba nyo lang yung konteksto lagi. Yung konteksto na sinabi ni BP Sara, yung konteksto ng sinabi ni PRRD.
Pinanood ko yun ilang beses. Wala naman siyang panawagan na mag-alsa laban sa gobyerno. Alam ko hindi kayo bobo. Nagtataka lang ako bakit kayo nagbobo-bobo-bobohan. Hindi ako maniniwala na hindi nyo alam kung ano ang ibig sabihin ni PRRD. Eh wala, nagbobo-bobohan kayo. Wala na raw mas makasarili pang motibo sa paghihikayat na patalsikin sa pwestong presidente Ayan. para lang makaupo ang sariling anak. Ayan, yan ang narrative nila ngayon. Patatanggalin ng presidente para makaupo ang sariling anak. Alam mo, actually, sinasabi sa amin ni PRRD yan before pa. Nang nakakausap namin siya, at sabi niya, ayaw niya nang makialam. Kasi sasabihin, ito sinasabi nitong mama na to. Yan ang sasabihin. Alam na ni PRRD. PRRD are way ahead of them. Alam na nila ni PRRD kung anong sasabihin itong mga kampi, itong mga kampo ni BBM. 'Di ba? Hindi. Ang tanong dito, ES Bersamin, totoo ba yung sinabi ni PRRD na adik si Marcos? Ayun ang issue. Hindi yung makatake over si BP Sara or hindi. That is not the issue. Ang nakaupo ngayon as president ay si Marcos. So let's do this first. Kasi hindi maganda kung may adik na presidente. Now, hindi ko pinagbibintangan si Marcos. Kaya nga tinatanong kita. Dapat yun munang alamin natin yung sinabi ni Marcos na dapat sagutin ni BBM. Tanong ko sa iyo, ES Bersamin, adik ba si Marcos? Kung hindi, magpa-drug test. Totoo ba yung may pagnanakaw? Nawawala na yung pera ng taong bayan? Kung hindi, buksan ng libro. Yan yung matagal niya nang sinisigaw eh. Bakit lumihis kayo sa issue na dinadala nyo kay BP Sara? Hindi. Sagutin nyo muna yung sa mga binanggit ni PRRD. If you keep on avoiding that issue, tapos dadalhin nyo sa ibang issue, it is as if you are admitting na adik si Marcos na magnanakaw si Marcos. 'Di ba? Kayo mismo inaamin ninyo by avoiding yung kung ano ang yung pinaka-meat ng sinabi ni PRRD. Hindi raw katanggap-tanggap ang marahas sa pangaagaw sa kapangyarihan para madali ang maluklok bilang Pangulo sa pamamagitan ng pamamaslang, panggugulo at pag-aalsa. Ayon kay Bersamin, kikilos ang Estado laban sa lahat. Hindi po magkakaroon ng panggugulo. Hindi po. Hindi magkakaroon. ES, you know that. Hindi magkakaroon ng gulo. You should know better. Hindi po magulo ang Duterte. Alam mo yan. Unless, adik. Hindi, alam naman natin galit si PRRD sa adik di ba? Oh. Ng pagtatangka at hamon na labag sa batas. Nanindigan naman ang Armed Forces of the Philippines na mananatiling tapat sa konstitusyon at sa mga halal na opisyal ng gobyerno. Nanawagan din sila sa mga politiko na huwag nang idamay ang sandatahang lakas sa kanilang mga pahayag. Our armed forces is united and professional. We shun away from being included. We want to be... Ayaw nila, masama. Ayaw, ayan na, nagsalita na ang kanilang mga spokesperson ng AFP. Tanong, totoo ba yung sinasabi ni PRRD na adik? Tanong, totoo ba yung sinasabi ni PRRD na magnanakaw, wala napupunta, saan napupunta ang pera? Nawawala yung pera? Tanong lang naman. Di ba? Kung ayaw nyo makisali, so be it. Sabi nga ni PRRD, kung hindi nyo alam na adik, o di palakpakan tayo. O di palakpakan na rin kita. O, samahan nyo ako sa mga manunod nito. Palakpakan na natin tong babae na ito. Palakpakan tayo. Hindi nyo alam eh. Di ba? Sagutin nyo muna. Alam nyo o hindi nyo alam? Hindi naman sa hindi kayo sinasali. O, palakpakan kayo. isolated from political issues, and we request the Philippine public to have calm and resolve, and pagkatiwalaan po ng inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, we will do our mandate accordingly. Ayan. We will do our mandate accordingly. Ay, di palakpakan. Palakpakan. Hindi nyo alam. Sinusunod ko si PRRD.
Ganito rin ang giniit ng PNP. O, isa pa to. Our former president po, siguro po sa nangyayari po ngayon ay hindi po makakatulong yung mga ganitong pananalita at sa ating pong mga mamamayan ay maging discerning po tayo sa mga nakikita at napapanood at naririnig po natin sa mga balibali. O, edi palakpakan din. Palakpakin natin ang AFP at kapulisan ngayon. Hindi nila alam. Wala tayong pag-uusapan dyan. Nagtanong si PRRD kung hindi nyo alam. At taus-puso na hindi nyo nga alam. May palakpakan. Wala na tayong pagtatalunan. Good job! AFP. Good job, police. Palakpakan. Ang Department of Justice iimbestigahan na rin ang mga pahayag na ito ni Duterte. For him to invite the military to have a part in seeking remedy is bordering on sedition and is legally actionable. We will have to look at every angle. Wag nyo nang tingnan. Sinabi nyo na na legally actionable. Parang nadesisyonan nyo na mali si PRRD. Bakit nyo pa titingnan ng anggulo? May desisyon na kayo. The threat issued by the Vice President is something that should also be factored in. Whether this is really part and parcel of a bigger plan for destabilization. Sinisikap naman ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni House Speaker Martin Romualdez. Hindi magsasalita yan si Martin. Mag-aano muna yan, mag-iimbak ng lakas ng loob. Tapos pasusulat niya para makakabasa siya. Hindi I-try nyo. I-try nyo dun sa magpinsan. Press con, live. Walang nakaplanted na tanong. Media. Tanong ko lang sa inyo rin. Tingin nyo kaya ng dalawang yan? Huwag nyo na kunin yung panig. Papatawag kayo niyan tapos sasabihin, eto. Magbabasa ako. Basa! Okay, isisend na lang sa inyo yung video. Pero sabi ng kanyang mga kaalyado, Inciting to sedition because they're calling on the AFP to, take up arms against the government. Linis? This is another diversionary tactics, no? Ang lilinis. Para Ay, tama na yan. Wag po kakalimutan Coach Oli po. Sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo. At wag nyo pong kakalimutan, i-like tong video na ito nang sa ganon mas kumalat. At paalala lang po, dun sa mga hindi pa nakakaalam, ang Banateros po ay may programa sa nag-iisang mainstream media na talaga namang hindi takot at hindi sumusuporta sa adik. Banateros, may programa sa SMNI Monday to Friday, 8 p.m. po. Huwag kalimutan, subscribe kay Coach Oli. Thank you po.